Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez. Welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day ay nasa Nehemiah chapter 1 verse 3. Sinasabi dito ay, sumagot sila, labis na nahihirapan ang mga nagsibalik sa Juda. Tinutuya sila ng mga tao sa paligid nila. Hanggang ngayon, sira pa rin ang pader ng Jerusalem at sunog ang mga pintuan nito. Ang paningin at paningin ay magkaibang entidad. Ang paningin ay pisikal. Ito ay isang pandama na karanasan kung saan ang liwanag ay sumasalamin sa mga hugis at bagay. Ang mga mata ay nakatutok sa liwanag na ito. Ang mga signal ay pinadala sa utak upang ma-convert sa mga imahe. Ang pangitain ay kung paano binibigyang kahulugan ng isip, isang aspeto ng utak, ang mga larawang ito. Ang pananaw ay isang metapisiko na konsepto. Maaring payagan ng paningin ng isang tao na masaksihan ang isang kaganapan, ngunit ang pangitain ay tumutulong sa tao na maunawaan ang kahalagahan ng kaganapang iyon at gumuhit ng mga interpretasyon. Ang dalawa ay magkatugma at napakahalaga sa ating pang-araw-araw na buhay. Nakakatulong ang paningin na iugnay ang mga tao sa kanilang kapaligiran. Ang ating mundo ay puno ng iba't ibang kulay, hugis at mga pattern. Ang paningin ay nagbibigay sa atin ng kakayahang makita ang paggalaw at ang paningin ay nagbibigay sa atin ng kakayahang gumawa ng isang pagtatasa tungkol sa paggalaw na iyon. At ang Diyos ay kumikilos sa gitna ng iyong mga problema. Ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay, kasama na ang mahihirap na bagay na magkakasamang gumawa para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Ang Diyos ay hindi walang malasakit sa ating pagdurusa. Sa katunayan, pinili niya na lubusang maranasan ang sakit ng paghihirap mismo. Si Jesus na namuhay ng perpektong buhay ay nagdusa ng higit kaysa sinuman sa atin. Nang siya ay pinako sa krus at naranasan ang paghihiwalay sa kanyang ama. Kaya bakit siya nagdusa? Ito ay kalooban ng Diyos para sa kanya upang naisakatuparan ang higit na kabutihan ng pagliligtas sa mundo. Walang sinuman sa atin ang magliligtas sa mundo, ngunit magagamit pa rin ng Diyos ang iyong pagdurusa para sa kanyang mabubuting layunin. Minsan, ang layuning iyon ay ang hubugin ka at gawing mas katulad ni Kristo. Minsan, ang layunin ay upang magbigay ng kasangkapan sa iyo, upang makatulong sa iba, upang mabigyan sila ng pag-asa at aliw sa pamamagitan ng pagbabahagi ng sarili nating kwento. Maaaring gawing mensahe ng Diyos ang iyong gulo. Gaya nga ng kasabihan, walang gustong magdusa, ngunit napakaraming kabutihan ang magagawa ng Diyos. Sa pamamagitan nito na maaari tayong maging masaya sa ating mga pagsubok. At maaari tayong magpahinga dahil alam natin na hindi ito karapat-dapat ihambing. Sa kaluwalhati ang inilaan ng Diyos para sa atin. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.